Pagkabukas ni Hailey ng pinto ay nakita niya si Jordan na nakahiga sa kama, bumubula ang bibig. Saka pakaliwat kanan pa ang itinapon niya na parang may sakit. Hubby! Nagmamadaling pumunta si Hailey. Nang makita niya ang paghihirap na ekspresyon ni Jordan, agad siyang sumigaw sa takot, Tulong! Si Jordan ay namamatay. Buti na lang at papunta rin si Victoria sa kwarto ni Jordan. Ngayon lang niya nalaman na knockout si Jordan ng tranquilizer dart ng kanyang kapatid at gusto siyang makasama. Nang marinig ni Victoria ang sigaw ni Hailey, pumasok siya at galit na sinabi, Hailey, bakit ka sumisigaw ng ganyan? Sino ang namamatay? Nang makita ni Hailey na pumasok si Victoria ay sumugod siya at hinawakan ang kamay niya. Victoria, tingnan mo. Si Jordan ba ay namamatay? Si Hailey ay hindi pa nakakita ng sinuman sa ganitong kalagayan. Wala siyang alam tungkol sa gamot. Kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon, bukod sa nagpapanik, hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Siya ang iyong tipikal na maganda ngunit walang utak na airhead. Nakita ni Victoria si Jordan na nakahiga sa kama at bumubula ang bibig. Nako, sa ganitong postura ng pagtulog, maaari siyang mamatay anumang oras. Agad na nabalisa si Victoria. Siya ay mas matanda at may mas maraming karanasan sa buhay. Si Jordan ay natutulog sa kanyang likuran. Kung masusuka siya, masasakal niya ang kanyang suka. At baka mamatay siya sa suffocation. Ang mga taong nawalan ng malay dahil sa labis na pag-inom o pagdodroga kung minsan ay nagsusuka sa kanilang pagtulog at nauwi sa kamatayan sa kanilang sariling suka. Nagmamadaling itinulak ni Victoria si Jordan sa kanyang tagiliran upang ang kanyang suka ay lumabas sa kanyang bibig. Habang tinatapik niya ang likod ni Jordan ay sinaway niya si Hailey. Marunong ka lang tumayo sa gilid at sumigaw. Bakit hindi mo tinulungang paikutin si Jordan kapag nakita mong sumusuka siya? Alam mo bang baka mabulunan siya hanggang mamatay? Nataranta si Hailey. Bakit kailangan ko pa siyang ibaling sa tabi niya? Galit na galit si Victoria. 3 taon kang naging asawa ni Jordan. Mahilig siyang uminom pero hindi mo alam kung paano siya aalagaan kapag lasing. Agrabyado na sinabi ni Hailey, napakasarap ng kanyang alcohol tolerance. Kahit ang tatay at tiyuhin ko ay hindi siya kayang talunin. Hindi ko pa siya nakitang patay na lasing. Hindi nakaimik si Victoria. Bilisan mo at tawagan si Butler Frank. Maliban sa pagiging maganda at magaling magkaanak, parang walang kwenta si Hailey sa kanilang pagsasama. Siya ay talagang isang tipikal na bimbo. Okay. At least alam ni Hailey kung paano humingi ng tulong. Matagal na siyang nanirahan dito at mabilis na tinawagan si Butler Frank. Agad na dinala ni Butler Frank si Jordan sa medical room. Nang marinig ni Rowan at Jess ang balita, sumugod din sila. Kamusta si Jordan? Naguguluhan na pumasok si Jesse. Nakatayo si Victoria sa pintuan ng medical room, puno ng puot ang mga mata habang nakatingin kay Jess. Jesse, anong ginawa mo sa asawa ko? Ikaw na ang padre de pamilya at walang balak agawin sa iyo ang posisyon ng asawa ko. Bakit kailangan mo pa siyang patayin? Si Jesse ay mukhang walang magawa. Ayoko. Pina-anesthetize ko lang siya. Hindi ko alam kung bakit siya ganito ngayon. Tinitigan din ni Rowan ng may pagdududa si Jess. Nakita ni Jesse na sinusubukan ni Rowan na suriin ang kanyang mukha at mga salita upang makita kung siya ay nagsisinungaling. Tanong ni Jess, Tay, hindi ka rin naniniwala sa akin? Malamig na sinabi ni Victoria, Jesse, kung may mangyari kay Jordan, babayaran kita ng buhay mo. Galit na galit si Jess. Iigihe. Sino ka sa tingin mo? How dare you speak to me like that? I'm the head of the Steele family. I can easily send someone to kill you. Hindi naman natakot si Victoria. Tinitigan niya si Jess. Pwede mo akong subukang patayin, pero mas mabuting siguraduhin mong patay na talaga ako. Hanggat nabubuhay ako, ipaghihiganti ko talaga ang asawa ko. Ikaw, nagulat din si Jess sa mabigat na babae na ito. Kahit na si Hailey ay isang magandang babae, siya ay isang blip sa buhay pag-ibig ni Jordan. Kasunod niya, ang sumunod na 2 asawa ni Jordan na sina Victoria at Lauren ay parehong huwarang babae na hindi lang maganda kundi may talino at magandang ugali. Putol ni Rowan. Sige, pamilya tayo. Naniniwala akong hindi gagawin yon ni Jesse at naniniwala akong magiging maayos si Jordan. Ding! Pagkalipas ng 10 minuto,
lumabas sa silid ng paggamot ang isang doktor sa ilalim ng pamilya Steele at tinanggal ang kanyang maskara. Nagmamadaling pumunta sina Victoria at Hailey at nag-aalalang nagtanong, "Kamusta ang asawa ko? Kamusta si Jordan? Buhay pa ba siya?" Nag-aalalang tanong ni Jess, he was already the head of the Steele family, kaya hindi na siya laban kay Jordan. Hindi niya kailangang patayin ang kanyang kapatid, at hindi rin niya ginustong may mangyari sa kanya. Nilingon ng doktor si Jess. "Mr. Jordan is fine. Nilagyan ko na siya ng injection at nag-stabilize na siya." Nang marinig ang mga salita ng doktor, lahat ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang piraso ng masamang balita ang dumating. Pumasok si Butler Frank. "Bad news! Bad news! Nawawala ang batang madam. Siya ay dinukot." Kumunot ang noo ni Jess. "Sinong batang madam? Hindi ba nasa Japan ang asawa ko?" Paglilinaw ni Butler Frank. "Asawa ni Mr. Jordan, Lauren." "Ano?" Nalaglag ang panga ni Victoria. Makalipas ang 1-0 oras, sa isang malayong bayan sa Villa. Ito ay isang napakaliit, kalat-kalat na rural na bayan na napapalibutan ng mga bundok at ilog. Paminsan-minsan, magkakaroon ng ilang mga bagong turista sa lugar, ngunit ang mga ulat ng mga balita tungkol sa kanilang pagkamatay mula sa hindi kilalang dahilan ay kumalat sa media. Unti-unti, tumigil ang mga turista sa pagpunta dito para sa mga kadahilanang pangkaligtasan. Sa sandaling ito, sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa nayon, isang lalaki at isang babae ang nagluluto sa kalan. Ang lalaki ay si Sean at ang babae ay si Lauren. Nag-ihaw ng chicken drumstick si Sean. Mukhang napakalambot at masarap. Siya ay espesyal na nagdagdag ng ilang mga pampalasa at lumakad patungo kay Lauren na gustong ibigay ito sa kanya. "Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, magpapakamatay ako." Hawak ni Lauren ang isang punyal sa kanyang kamay. Sa sandaling tumayo si Sean, inilagay na niya ang punyal sa kanyang makatarungang leg. Malamlam ang mga ilaw sa silid, ngunit hindi pa rin maitago ng dilim ang kagandahan ni Lauren. Sa pagtingin sa kanya ng ganito, ang malambot na ningning ay nakadagdag lamang sa kanyang kagandahan. Habang nasa daan, napalunok si Sean ng hindi mabilang na beses habang tinitingnan ang mukha at figura ni Lauren. Napakagalang ni Sean kay Lauren. Hindi niya ito tinuring na bihag. "Anya, na Lauren, bakit mo ginagawa ito? Kung may gusto akong gawin sa'yo, hindi ba't ginawa ko na ito nang mas maaga nang wala kang malay? Marahil ay hindi mo ako lubos na kilala. Sa totoo lang, ako ay isang Ginoo na may marangal na hangarin. Eto, nag-ihaw ako ng chicken drumstick para sa'yo. Subukan mo." Lumapit si Sean kay Lauren. "Huwag kang lalapit. Sean, demonyo ka. Hindi ako maniniwala sa'yo. Pinatay ng asawa ko ang asawa mo. Nasa kamay mo na ako. Tinatanggap ko ang kapalaran ko. Ang tanging hiling ko lang ay huwag mong lapastanganin ang bangkay ko pagkatapos mo akong patayin. Magpakatao ka." Nanilid ang luha sa mga mata ni Lauren. Mula nang ihayag ni Sean ang kanyang pagkakakilanlan, alam ni Lauren na siya ay tiyak na mapapahamak. Kung tutuusin, pinatay ni Jordan ang asawa ni Sean, at ngayon, inagaw ni Sean ang asawa ni Jordan. Paano siya binitawan ni Sean? Gayunpaman, sa paglalakbay mula sa England patungo sa Villa, nakakagulat na magalang si Sean kay Lauren. Wala siyang balak na samantalahin siya. Walang magawang umiling si Sean at sinabing, "Ang sarap ng drumstick na ito. Niluto ko ito mula pa noong 1-0 taong gulang ako." Bumalik siya sa upuan niya at kumagat ng malakas. Kumain siya ng may sarap at nagtanong, "Bakit sa tingin mo ay sasaktan kita? Kahit na gusto kong maghiganti para sa asawa ko at patayin si Jordan, hindi kita idawit. Napakaganda mo, patas at dalisay. Hindi ko talaga kayang patayin ka, hehe." Pinagdikit ni Lauren ang kanyang mga binti at hinila ng mahigpit ang kanyang kamiseta sa kanyang sarili. "Kung ayaw mo akong patayin, bakit mo ako kinidnap?" tanong ni Lauren. Humalakhak si Sean. "Napakahalaga sa akin ni Jordan. Nasa kanya ang kinabukasan ko, kaya hinding-hindi ko siya papatayin. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang asawa mo? Isa siyang diyosa. May kakayahan siyang hulaan ang hinaharap." Naniniwala si Lauren na nagbubuga ng kalokohan si Sean. "Kalokohan, huwag mo akong kausapin tungkol sa mga Diyos at Espiritu at kung ano paman.
Hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay, at hindi rin ako natatakot sa mga ganoong bagay. Medyo malamig ang bahay. Hindi ito tulad ng kanyang tahanan sa kabisera kung saan may heating at aircon. Medyo natakot din si Loren kaya nanginginig. Jeep ni Sean. Seryoso ako. May kakayahan talaga si Jordan na hulaan ang hinaharap. Ganyan ba kahirap paniwalaan? Elra Loren, kakaunti lang ang alam mo tungkol sa mundo. Kahit ako ay nahuhulaan ko ang ilang bagay dahil may kaunting kaalaman ako tungkol sa panghuhula. At saka, hindi ito isang kakayahan na mayroon lamang ang mga modernong tao. Mula noong sinaunang panahon, may mga talaan ng mga manghuhula sa buong mundo. Parang gusto ni Sean na gumawa ng magandang impresyon kay Loren. Paulit-ulit niyang pinupuri ang sarili. Tanong ni Loren, kung ikaw mismo ang maghuhula, bakit kailangan mo pang umasa sa asawa ko? Hindi mo na ako kailangang i-hostage. Ngumiti si Sean at umiling. Iba yan. Gumagamit lang ako ng panghuhula. Binasa ko ang mga senyales para magkaroon ng kaalaman tungkol sa hinaharap. Hindi palaging tumpak. Pero iba ang asawa mo. Hindi siya ordinaryong manghuhula. Nakikita niya talaga ang mga pangyayari sa hinaharap. This is fundamentally different. Lalo na kapag nakita niya ang mga tagumpay sa hinaharap sa teknolohiya. Ang kanyang kakayahan ay maaaring paikliin ang oras na kailangan para sa pananaliksik at pag-unlad. Maaari siyang magbigay sa mga siyentipiko ng tiyak at tumpak na mga mungkahi. Si Loren naman ay seryosong nakatingin kay Sean. Hindi niya naintindihan ang sinasabi nito. Gayunpaman, nagpatuloy si Sean. Hehe, actually, gusto kong humingi ng favor sa asawa mo, basta't matulungan niya ako, hindi ko ipagdadamot sa kanya ang pagkamatay ng asawa at nanay ko. Sa madilim na liwanag, napagtanto ni Loren na ang taong nakaupo sa tabi ng kalan ay hindi gaanong nakakatakot. Sa pagtingin sa kanyang nakakalokong ngiti, naramdaman ni Loren na ang taong ito ay isang ordinaryong bumkin ng bansa. Bagamat namuhay siya ng marangyang buhay sa Switzerland sa loob ng mga dekada, hindi niya maipakita ang kanyang mukha sa publiko at bihirang makipag-ugnayan sa iba. Dahil dito, hindi gaanong nagbago ang ugali ni Sean. Naramdaman ni Loren na hindi na ganoon katakot si Sean. Malumanay niyang sinabi, sa totoo lang, hindi sinasadya ng asawa ko na patayin ang pamilya mo. Mas maganda kung pwede mong gawing pagkakaibigan ang awayan niyong dalawa. Siya nga pala, Mr. Handley, ano ang gusto mong gawin ng asawa ko para sa'yo? Ngumiti ulit si Sean. Mind transplant. Ano? Sa sobrang takot ni Loren ay namutla ang kanyang mukha. Isang segundo ang nakalipas, naisip niya na ang taong ito ay medyo simple ang pag-isip at medyo hindi nakakapinsala. Ngayon, bigla niyang naramdaman na isa siyang demonyo. Gusto niya talagang tanggalin ang isip ng isang tao. Masyadong perverse ito. Napangiti si Sean. Sa mundong ito, tanging si Jordan lang ang makakatulong sa akin na magkaroon ng breakthrough sa mind transplant technology. Kakailanganin ko ang tulong niya sa hinaharap, kaya huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita sasaktan. Alam kong mahal ni Jordan ang kanyang mga asawa. Kung nasaktan kita, tiyak na hindi niya ako handang tulungan. Tumango si Loren. Naniwala siya sa wakas na nagsasabi si Sean ng totoo. Kaya lang, mahigit 10 minutong tahimik ang dalawa. Nang matapos ni Sean ang masarap na drumstick, biglang sinabi ni Loren, Agad namang lumingon si Sean na masayang-masaya. Hahagutom ka na, diba? Paanong hindi ka magugutom pagkatapos ng mahigit 10 oras na hindi kumain? Gagawa pa kita ng drumstick. Hindi, sagot ni Loren, gusto ko sanang itanong kung totoo bang kaya mong kontrolin ang katawan ng ibang tao. Natigilan si Sean. Hindi niya inaasahan na biglang itatanong ito ni Loren. Totoo. Dapat sinabi sa'yo ni Jordan. Bakit? Tanong ni Sean. Tanong ni Loren, pwede ba akong matuto? Nanlaki ang mga mata ni Sean habang nakatingin sa dalisay at kaibig-ibig na si Loren. Hindi niya inasahan na ang pinakamataas na mayamang dilag na ito ay gustong matuto ng kasuklam-suklam na pangkukulam. Makalipas ang kalahating buwan sa Gaatafushi sa Maldives. Isa ito sa pinakamagandang isla sa Maldives. Matatagpuan ito sa gitna ng Alifu-Alifu Atoll at napapaligiran ng berde-asul na tubig, na ginawang parang isang naka-embed na perlas ang isla. Ang islang ito ay ganap na nasakop ng pamilya Steele. Sa mainit at komportableng silid, nahiga si Jordan sa kama.
Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha mula sa bintana. Maririnig ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bahura. Ang kapaligiran dito ay perpekto, romantiko, at nakaka-relax. Isang babae ang nakaupo sa tabi ng kama ni Jordan. Nakasuot siya ng maikling damit na kitang-kita ang kanyang magandang balikat. Ang mahaba niyang buhok ay hanggang balikat at kinulayan ng pink. Mula sa likuran, mukha siyang diwata. Ito ay ang dating asawa ni Jordan, si Hailey. Biglang dahan-dahang iminulat ni Jordan ang kanyang mga mata. "Ah, Jordan, sa wakas gising ka na." Binaba ni Hailey ang phone niya. Sa sobrang saya niya ay halos mapatalon siya sa tuwa. Nakaramdam ng pagod si Jordan. Ang unang taong nakita niya nang imulat niya ang kanyang mga mata ay si Hailey na nagbago ng kulay ng buhok at hairstyle. Pakiramdam niya ay lumipas na ang buong buhay niya. Bagamat kinasusuklaman niya si Hailey, bagay sa kanya ang bagong hairstyle at kulay nito. Siya ay napakaganda. Sandaling natigilan si Jordan. Sina Lauren at Hailey ay parehong top-grade beauties, ngunit si Lauren ay mula sa isang upper-class na pamilya sa kabisera. Kaya mas conservative siya. Hindi siya kasing tanga o bongga gaya ni Hailey, kaya hindi siya magpapaganda ng ganoong kalaki. Hailey. Saan ang lugar na ito? Nasaan sina Lauren at Victoria? Bagamat kagigising lang ni Jordan, hindi niya namamalayan na narinig niya ang tunog ng alon na humahampas sa bahura sa mahabang panahon. Napansin din niyang nasa labas ng bintana ang dagat. Dahil dito, alam niyang wala na siya sa Steel Castle sa England. Walang pakialam na sabi ni Hailey, nasa Maldives tayo. Jordan, alam mo ba? Kalahating buwan ka nang walang malay. Sa wakas gising ka na. Akala ko magiging gulay ka na at hindi na magigising pa. Laking gulat ni Jordan. Ano? Kalahating buwan akong walang malay. Hindi napigilan ni Jordan ang labis na pag-aalala at pagkabalisa. Bago siya nawalan ng malay, ang 7 pamilya ay nagtungo sa Steel Castle para kunin ang pamilya Steel. Ang pamilya Steel ay nahaharap sa napakalaking krisis, at si Jordan ay nahimatay sa kritikal na sandaling iyon. Isa pa, kalahating buwan na siyang walang malay. Nagmamadaling tanong ni Jordan, may nangyari ba nitong nakaraang 2 linggo? Are Lauren and Victoria okay? Labis na nag-aalala si Jordan sa kanyang 2 asawa, lalo na kay Victoria, dahil napanaginipan niya ang pagkamatay nito. Nakidnap si Lauren at wala nang matagpuan, ngunit hindi nilayon ni Hailey na sabihin ito kay Jordan. Ayos sila. Maayos ang lahat. Patuloy na tanong ni Jordan na saan sila. Bakit wala sila dito? Napansin ito ni Jordan na kakaiba. Dahil maayos naman silang dalawa, dapat sila na ang nag-aalaga sa kanya habang wala itong malay. Sabi ni Hailey, dito natin gaganapin ang kasal natin. Bakit sila nandito? Gusto ka ni Victoria na samahan pero hindi ko siya pinayagan. Kasal? Naalala ni Jordan ang paulit-ulit niyang panaginip. Sa panaginip na iyon, ginanap sa beach ang kasal nina Jordan at Hailey. At ngayon, nasa Maldives silang dalawa. Ang propesya mangyayari ba ito dito? Si Jordan ay mas naniniwala na siya ang Diyos, ngunit sa kanyang puso, ayaw pa rin niyang pakasalan si Hailey. Umupo si Jordan. Stop dreaming. I won't marry you. With that, sinubukan niyang bumangon sa kama. Gayunpaman, nang malapit na niyang gawin iyon, isang imahe ang sumilay sa kanyang mga mata. Bumangon si Hailey sa gulat at ibinagsak ang isang tasa sa sahig. Lumuhod siya sa lupa at nagmakaawa kay Jordan. Anong nangyayari? Umiling si Jordan. Bakit siya nag-hallucinate bigla? Marahil ay dahil sa matagal na siyang walang malay. Hindi na masyadong nag-isip si Jordan at nagpatuloy sa pag-alis ng kama. Pagkatapos, isang mahimalang eksena ang nangyari. Pagkababa ni Jordan sa kama, gulat na tumayo si Hailey. Hindi sinasadyang natumba niya ang isang tasa. Pagkatapos ay lumuhod siya sa lupa at nagmakaawa kay Jordan. Yuhi! Hindi na nagulat si Jordan na lumuhod sa kanya si Hailey. Minsan nang nangako ang Yi-Giae na ito na hinding-hindi siya luluhod para humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bilyonaryo, madalas itong lumuhod at humingi ng tawad. Ang ikinagulat niya ay ang eksenang ito ay sumagi sa kanyang isipan. O aking Diyos, ang aking kakayahan sa hula ay na-upgrade na. Tuwang-tuwa si Jordan. Natitiyak na niya na siya ay isang Diyos.
Kung hindi, hindi niya matagumpay na mahulaan ang pagkamatay ng kanyang lolo. Gayunpaman, ang kanyang dating kakayahan ay hindi sapat upang mapadali ang anumang mga tagumpay sa pananaliksik ng Stiles, at hindi rin ito makakatulong sa kanya na labanan ang 7 pamilya. Gayunpaman, tila umunlad ang kakayahan ni Jordan. Hindi na niya nakikita ang kinabukasan sa kanyang panaginip lamang. Ngayon, kapag nakakita siya ng isang item, automatiko itong magti-trigger ng isang naugnay na eksena sa hinaharap na mag-flash sa kanyang isipan. Ang kakayahang ito ay napakahusay. Kung magpapatuloy ito, makokontrol ni Jordan ang lahat. Hindi magiging problema ang pakikitungo sa 7 pamilya. Sa sandaling ito, lumuhod si Hailey sa lupa at nagmakaawa, "Jordan, nakikiusap ako. Pakasalan mo ako. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na ako mangangahas na manloko muli." Sinabi ni Park Chan-young na kung hindi ka payag na pakasalan ako, mamamatay tayong dalawa kaya kahit anong mangyari, magpakasal muna tayo. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao at nagalit. "Damn you, Park Chan-young." Hindi lang si Park Chan-young. Naroon din ang mga pamilyang Miyamoto at Ross. Bukod kay Lota, ang 6 pang pamilya ay mga kaaway ni Jordan. Kinuha na nila ang lahat ng pananaliksik ng pamilya Steele at sinubukan pa nilang pilitin si Jordan na pakasalan ang isang babaeng minsang nagtaksil sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang pagpipilian si Jordan kundi magpasakop. Ito ay dahil ang Steeles ay ganap ng nasa ilalim ng kontrol ng iba pang mga lihim na pamilya. Baka patayin talaga siya ni Park Chan-young anumang oras. Kung saan may buhay, may pag-asa. Kung kalabanin ko si Park Chan-young at tatanggihan ko ang kasal na ito, baka nasa panganib ang buhay ko. Kaya ko pang protektahan ang sarili ko, pero malamang madawit ang 2 asawa ko. May kasabihan niya, kailangan magtiis ng hirap para magkaroon ng lakas ng loob. I'm just marry a woman. That's not even really a hardship. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay para sa akin ay mabawi ang kontrol sa pamilyang Steele at makatakas sa kontrol ng iba pang mga pamilya. Papatayin ko rin ang lahat mula sa 6 na pamilyang iyon. Isa pa, ang aking kakayahan sa paghula ay tila nag-upgrade. Sa kakayahan ito, maaari akong palihim na bumuo ng pananaliksik at magsusumikap na mauna sa iba pang mga pamilya. Maraming bagay ang iniisip ni Jordan. Pagkagising, kalmado ang kanyang isipan at malinaw ang kanyang iniisip. Hindi na siya naging reckless gaya ng dati. Nagpasya siyang gamitin ang karanasang ito para matutunan kung paano magtiis ng mga paghihirap at magkaroon ng lakas ng loob. Papakasalan niya si Hailey ayon sa kagustuhan ni Park Chan-young. Napatingin si Jordan kay Hailey. Matapos magpakulay ng buhok nitong babaeng ito, para siyang high school girl. At saka, parang mas payat pa siya kaysa kalahating buwan na ang nakalipas. Napakapayat ng mga braso niya. Siyempre, kurbada pa rin siya sa mga lugar kung saan dapat may mga kurba. Napabuntong hininga si Jordan. "Hailey, alam mo ba? Nung una kitang pinakasalan, alam kong may utang na loob ako sa iyo ng marangal na kasal. Actually, noon pa man, I had always planned to give you wedding one day. And in the plan, our wedding would be on the beach, like this place." Natouch naman si Hailey. "Jordan." Inabot ni Jordan at hinawakan ang balingkinitang braso ni Hailey. "Bumangon ka na. Baka tadhana na ang magdaos ng kasalan dito. Nakatadhana at hindi maiiwasan. Tatanggapin ko." Nang marinig ang sinabi ni Jordan na tinatanggap ko, tuwang-tuwa si Hailey at niyakap siya ng mahigpit sa tuwa. "Hubby, salamat. Salamat dahil binigyan mo ulit ako ng pagkakataong ito. Isinusumpa ko na pagkatapos kitang pakasalan, tiyak na magiging mabait akong asawa." Hinding-hindi. Ipagpapatuloy pa lang ni Hailey ang pagmumura, biglang inabot ni Jordan at pinigilan siya. "Hoy, hindi mo na kailangang sabihin pa. Itago mo lang ang mga salitang iyan sa iyong puso." Masayang nagkusa si Hailey na halikan siya. Gayunpaman, iniisip ni Jordan, "Hailey, ayaw ko sa mga pangako mo. Hindi dahil naniniwala ako sa iyo, kundi dahil wala na akong pakialam." Ang kasal nina Jordan at Hailey ay upang pansamantalang pigilan ang iba pang mga lihim na pamilya mula sa pagpatay sa kanila. Samantala, itatago ni Jordan ang kanyang tunay na lakas at maghihintay sa kanyang oras. Gagamitin niya ang kanyang kakayahan sa paghula upang mabawi ang kapangyarihan at bumuo ng mas advanced na mga teknolohiya at armas kaysa sa ibang mga pamilya. Upang hindi masira ng ibang pamilya ang kanyang mga plano,
kinailangan niyang magpanggap na sumunod at sumuko sa kanyang kapalaran. Sa ganitong paraan, mababawasan nila ang kanilang pagbabantay laban sa kanya. Kung si Hailey ay nagbukas ng bagong dahon, walang pakialam si Jordan. Siyempre, pagkatapos nilang magpakasal, si Hailey ang magiging asawa ni Jordan sa pangalan. Hinding-hindi siya papayag na makipaglokohan siya sa ibang lalaki at maapektuhan ang kanyang reputasyon. Ang mga lalaki ay labis na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng doktor ang lumapit na nakangiti. Salamat, sa wakas gising ka na. Ano ba talaga ang tinurok ka ng lalaking iyon na naging sanhi ng napakalaking reaksyon mo? Lagi ka naming binibigyan ng pampakalma para patatagin ka, kaya ang tagal mong walang malay. Nataranta si Jordan sa sinabi ng doktor. Isang lalaki. Tinurok ako ng kung ano. May naturukan ba si Jordan matapos mawalan ng malay ng tranquilizer dart ni Jess? Sino ang lalaking iyon? May kinalaman ba ang lalaking iyon sa kanyang pinabuting kakayahan sa paghula? Tinitigan ni Jordan ang doktor. Gusto niyang gamitin ang kanyang superpower para mahulaan ang susunod na gagawin sa kanya ng doktor na ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang siya ay ganap na nakatutok sa pagsisikap na makakuha ng isang pangitain, ang tanging nakikita niya ay isang napakalabo na imahe. Pagod na ako. Ang sakit ng ulo ko. Malabo lamang na nakikita ni Jordan ang doktor na sinusuri ang kanyang katawan. Kung ano man ang sinasabi ng doktor ay hindi niya narinig. Mukhang kailangan ko ng maraming mental strength para mahulaan ang susunod na mangyayari. Masyado akong mahina ngayon. Napagtanto ni Jordan na ang kanyang kasalukuyang lakas ng pag-iisip ay hindi sapat upang makakuha ng magagandang pangitain. Gaya ng inaasahan, lumapit ang doktor at pinaupo muli si Jordan. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng pisikal na pagsusuri sa kanya. Pagkatapos ng pagsusuri, masayang sinabi ng doktor, "Congratulations, Mr. Jordan. Okay ka na ngayon. Dapat ay gutom na gutom ka. Uminom ka ng beer at kumain ng masarap." With that, umalis na ang doktor. Habang nagpapa-check up si Jordan, nagbalat na si Hailey ng peras at iniabot sa kanya. "Hubby, kumain ka muna ng prutas." Hindi nagtagal, bumalik ang doktor at sinabing, "Mr. Jordan, Mrs. Jordan, Master Park Chan-young ay nag-utos na ang iyong kasal ay gaganapin sa beach bukas ng hapon." Sinabi niya na siya ay personal na dadalo sa seremonya. Kanina pa pala lumabas ng kwarto ang doktor para ipaalam kay Park Chan-young na maayos na si Jordan. Natagpuan ni Jordan na medyo pamilyar ang doktor na ito. Tinanong niya, "Doktor ka ba sa ilalim ng pamilya Steele?" Sumagot ang doktor, "Na-recruit ako ni Mr. Rowan 15 taon na ang nakaraan." Galit na galit si Jordan. "Ikaw ang aming doktor, ngunit tinatawag mo akong Mr. Jordan habang tinatawag mo si Park Chan-young Master. Hindi mo ba masasabi kung sino ang iyong tunay na amo?" Ngumiti ang doktor. "Mr. Jordan, natatakot ako na hindi ako ang hindi nakakaintindi. Ang pamilya Steele ay umiiral lamang sa pangalan ngayon. Maging ang pinuno ng pamilya Steele, ang iyong nakatatandang kapatid na si Jesse, ay naging utusan ng 7 pamilya. Ang 7 pamilya ay naging mga rehente ng Steeles at kontrolado ang lahat. Walang masama kung tawagin ko si Park Chan-young na Master." Ang tunog ng doktor ay napaka-condescending kay Jordan. Naiinis si Jordan. Ang pamilya Steele ay may daan-daan at libu-libong subordinates tulad ng doktor na ito. Pinahahalagahan nila ang mga talento at tinatrato nila ang kanilang mga nasasakupan. Ang Steeles ay palaging magalang at hindi kumikilos tulad ng isang mataas at makapangyarihang master. Sobrang gwapo din ang binayaran nila sa mga subordinates nila. Ngayong kontrolado na ng iba pang mga lihim na pamilya ang Steeles, mabilis na pumanig ang doktor na ito. Parang nakalimutan na niya ang kabutihang ipinakita sa kanya ng mga Steele sa nakalipas na 15 taon. Tumingin si Jordan sa doktor. "Tama ka. Tama ang ginawa mo. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan." Ang doktor ay suminghot ng masama. "Ano? Gusto mong malaman ang pangalan ko at ipaghiganti mo ako?" "Hehe, hindi ako natatakot. Hindi ka man lang pinuno ng pamilya Steele ngayon. Pati ang kapatid mong si Jesse, aso ng ibang pamilya. Ikaw, mas masahol ka pa sa aso." Bago pa sumiklab si Jordan, nagpasabog muna si Hailey. "Paano mo nasasabi ang mga ganyan? Bakit mo pinapagalitan ng asawa ko? Pangalan mo lang naman ang tinatanong ng asawa ko.
Kung ayaw mong sabihin, edi wag mong sabihin. Bakit kailangan mo pa siyang bastusin? Ang sama ng ugali mo. Masungit pa rin ang doktor. So what kung insultuhin ko siya? Ano kayang gagawin niya sa akin? You. I never liked the Steels to begin with. Noon, gusto kong magtrabaho sa Addington family pero hindi ako natanggap. Ako. Walang pagpipilian kundi ang manirahan sa susunod na pinakamagandang bagay at lumapit sa iyo. Hindi ko ginustong magtrabaho para sa Steels. Sa ngayon, sigurado na si Jordan na ang taong ito ay isa lamang karimari-marim na hayop na kakagatin ang kamay na nagpapakain dito. Walang pag-aalinlangan, inagaw ni Jordan ang fruit knife sa kamay ni Hailey at sinaksak ito sa lalamunan ng doktor. Bagamat medyo mahina pa ang katawan ni Jordan, ang pagkilos na ito ay tumagal ng wala pang 1 segundo. Sa bilis ng kidlat, napatay ni Jordan ang doktor. Dahil ayaw mong sabihin ang iyong pangalan, mamatay ka na lang. Gustong malaman ni Jordan ang pangalan ng doktor para sa wakas ay mabawi niya ang kanyang katayuan. Tatawagin niya ang doktor na iyon para parusahan siya, para pagsisihan niya ang kanyang pagtataksil. Ngunit dahil tumanggi ang doktor na ibunyag ang kanyang pangalan, nagpatuloy si Jordan na patayin na lang siya. Si Jordan ay isang Diyos. Siya ay isang makapangyarihang kapangyarihan na hindi nagparaya sa kawalang galang. Hubby, bakit mo siya pinatay? Sa sobrang takot ni Hailey ay namutla ang kanyang mukha. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Jordan kay Hailey. Pumunta siya sa washroom at naghilamos ng mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan niya si Lauren, ngunit walang sumasagot. Sunod-sunod na tinawagan ni Jordan si Victoria. Hello, hubby. Agad na sinagot ni Victoria ang kanyang tawag, tila balisa. Sagot ni Jordan. Ako ito. Tuwang-tuwa si Victoria. Hubby, sa wakas gising ka na. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala at natakot nitong nakaraang 2 linggo? Ngumiti ng mahina si Jordan. I'm sorry for making you and Lauren worry. Ira the way, nasaan ka ngayon? Sumagot si Victoria, nakabalik na ako sa villa. Sabi ni Jordan, back in the Lua. Buti na lang. Dapat kasama mo si Lauren, di ba? Kanina ko lang siya tinawagan pero hindi niya sinasagot. Tumawag ako para sabihin sa'yo. Ikakasal na kami ni Hailey bukas. Don't worry, hindi ko talaga siya ituturing na asawa. Pansamantala lang to, hintayin mo ako. After I have enough strength to deal with the other families, I'll get Hailey as far as possible. Nang marinig ang mga salita ni Jordan, nahulog si Victoria sa isang dilema. Dapat ba niyang sabihin kay Jordan ang tungkol sa pagkidnap kay Lauren? Bagamat may gustong sabihin si Victoria, sinabi sa kanya ni Jordan na magtatagal siya at maghihintay ng pagkakataon. Nagbago ang isip ni Victoria dahil alam niyang kapag nalaman ni Jordan na may nangyari na kay Lauren, hindi na ito makakapaglaylo. Para sa babaeng minahal niya ng husto, gagawin niya ang lahat. Kaya naman, sumagot si Victoria, naku, ngayon lang lumabas si Lauren at baka hindi niya dinala ang kanyang telepono. Hubby, huwag kang mag-alala sa amin. Naniniwala kami sa'yo. Naniniwala kami na talagang matatalo mo ang masasamang tao. Matapos ibaba ang tawag, bumuntong hininga si Victoria. Tanong ni Salvatore, ayos lang ba si Mr. Jordan? Bakit hindi mo sinabi kay Mr. Jordan na kinidnap si Emma Lauren? Hinahanap si Lauren ng mga subordinate ni na Victoria at Jordan na sina Salvatore, Tim, Harry at iba pa. Siyempre, pagkatapos na malaman ng pamilya Howard ang tungkol dito, nagsimula rin sila ng kanilang sariling investigasyon na nakatuon sa villa. Naramdaman nilang lahat na si Shaun, na dumukot kay Lauren, ay mula sa villa at malamang na dinala siya sa isang lugar sa villa. Napabuntong hininga si Victoria. Kalahating buwan nang walang malay si Jordan at kakagising lang. Ayokong mag-alala siya. Saan ba dinala nitong maldita na si Shaun si Lauren? Mas mabuting hindi na lang niya ito saktan. Nag-aalala rin ang sinabi ni Salvatore, sa palagay ko, sa lakas ni Shaun, kung gusto niyang saktan si Emma Lauren, ginawa na niya yon pabalik sa kastilyo. Sa one-on-one na labanan, hindi ko akalain na kahit si Mr. Jordan ay hindi katugma sa masamang mangkukulam na yon. Dapat ay kinuha niya si Emma Lauren bilang isang hostage para banta si Mr. Jordan. Siguradong ligtas si Emma Lauren sa ngayon. Gayunpaman, kahit na hindi niya siya patayin, nag-aalala lang ako na ang Ye-Starred na yon ay may mga disenyo kay Emma Lauren. Napakaganda niya. Nag-alala rin si Victoria dito. Tama.
Nag-aalala din ako dito. Kung nadumisan talaga si Loren ng demonyong iyon, ano ang gagawin natin? I really wish na ako na lang ang kinidnap. Sa buong buhay niya, si Jordan lang ang minahal ni Loren. Kapag may nangyari sa kanya, siguradong malulungkot ang asawa ko. Sabi ni Salvatore, Yunas Victoria, huwag kang masyadong mag-alala. Ang asong iyon ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa asawa ni Mr. Jordan. Ipagpatuloy lang natin ang paghahanap kay Emma Loren. Gusto mo bang sabihin ito sa iyong pinsan? Si Emily ay naglalakbay ng husto at baka makasalubong sila. Tumango si Victoria. Okay. Maldives, Gatafushi Island. Kumain si Jordan at lumabas ng kwarto patungo sa dalampasigan. Tulala siyang tumingin sa asul na dagat. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Jordan ang nagmamadaling yabag sa likuran niya. May tao dito. Tumalikod si Jordan at naging napakapuyat. Gayunpaman, habang unti-unting lumalapit ang figura, napagtanto niya na ito ay walang iba kundi ang kanyang may kakayahang subordinate, si Dragon. Lumapit si Dragon at lumuhod sa harap ni Jordan. Pagbati, Guro. Binabati kita sa iyong paggaling. Dali-dali siyang tinulungan ni Jordan at masayang hinawakan ang kamay niya. Dragon, buti at ayos ka lang. Nag-alala ako sa iyo ngayon lang. Nalaman ng pamilyang Miyamoto ang tunay mong pagkatao. Wala naman silang ginawa sa iyo, di ba? Sinabi ni Dragon, nagpapadala si Miyamoto masaki ng mga tao para tugisin ako. May ilan din sa kanyang mga espiya sa malapit. Kaya naman, lihim lang kitang mapoprotektahan mula sa malayo. Hindi ako pwedeng nasa tabi mo. Patawarin mo ako, Guro. Nagmamadaling sinabi ni Jordan, ano ba ang pinagsasabi mo? Buti na lang at ayos ka na. Si Miyamoto Masaki ay isang makikitid na tao na siguradong maghihiganti. Pinaglaruan namin siya para talagang tanga at kung hindi dahil kay Madam Jeng at Lota na humihingi ng awa para sa akin, napatay na ako nila. Kung saan ikaw, hindi pa rin siya makontento sa plano natin. Dito. Ngayon na ang Stiles ay nasa ilalim ng kontrol ng iba pang mga lihim na pamilya, bukod sa pera, at iba pang ganoong mga pag-aari sa pananalapi. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa advanced na teknolohiya ay hindi na pag-aari ng Stiles. Kasama dito ang Zephyr 3 ni Jordan. Sa makatuwid, labis na nag-aalala si Jordan na ang kanyang invisible na eroplano ay maagaw. Ang eroplanong ito ay isang tuol na nagliligtas ng buhay. Higit pa rito, ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang ordinaryong mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Bukod sa pera, wala siyang iba. Sumagot si Dragon, mayroon akong Zephyr 3. Gayunpaman, itinuturing ng 6 na pamilya ang Zephyr 3 bilang isang malaking banta. Iniutos na nila ang agarang pagsira sa Zephyr 3 kapag natuklasan ito. Papatayin din nila ang lahat ng iyong mga nasasakupan. Ang mga mandirigma ng Park at Miyamoto ay nasa likod natin sa nakalipas na 2 linggo. Marami sa ating mga tauhan ang namatay. Damn! Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao sa galit. Galit na galit siya sa balita na pinatay ng mga pamilyang Park at Miyamoto ang marami sa kanyang mga tauhan. Nais niyang sirain ang 2 pamilyang ito ngayon. Park Sangjun, Park Chanyaong, Miyamoto Chujiro, Miyamoto Masaki, dahil naglakas loob kang patayin ang mga tauhan ko ng ganito, tiyak na papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Sinabi ni Dragon, hindi lang iyong mga subordinates. Ang Zephyr 2 ni Mr. Jemmy at ang kanyang mga tauhan ay inaatake din ang 6 na pamilya ay naglabas pa ng utos ng pagpatay laban kay Mr. Jemmy. Papatayin siya nang makita. Ano? Nagulat si Jordan. Gusto nilang patayin si Jemmy? Bakit? Ang 3 magkakapatid na Stiles ay walang nagawa. Bakit hindi nila pakawalan si Jemmy? Sinabi ni Dragon, si Mr. Jesse na ngayon ang pinuno ng pamilya Steele at sumuko na sa iba pang mga pamilya. Gayunpaman, hindi nagpasakop si Mr. Jemmy sa kanila at umiwas. Nabalitaan kong palihim na binomba ni Mr. Jemmy ang ilang base na kabilang sa 6 na pamilya gamit ang kanyang Zephyr 2, kaya nasa blacklist siya. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Jordan. Naintindihan niya ang mapagmataas at walang hiya na ugali ni Jemmy. Siya ay naging makapangyarihan at malaya sa buong buhay niya. Gusto niyang magsaya sa kanyang sarili at mamuhay ng walang anumang pagpigil. Paano siya magiging isang aso ng iba pang mga lihim na pamilya?
Dati, gusto rin ni Jordan na labanan ang 6 na pamilya at bombahin sila ng kanyang Zephyr 3. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisip ng ganito. Kung gagawin niya yon, mananalo siya sa labanan ngunit matatalo sa digmaan. Ang ganitong mga aksyon ay hindi sisira sa 6 na pamilya o iligtas ang Steelers. Ang tanging paraan ay ang umasa sa mga kakayahan ng isang Diyos na bumuo ng mas advanced na teknolohiya at mga sandata upang mamuno sa kanila. Okay na ba si Jemmy ngayon? Tanong ni Jordan. Sinabi ni Dragon, Master, huwag kang mag-alala. Wala akong natanggap na balitang pinatay si Mr. Jemmy. Siya at si Phoenix ay pinakamahusay na magtago. Naniniwala akong maaaring hindi sila mahanap ng 6 na pamilya. Ganun pa man, nag-aalala pa rin si Jordan. Kung papatayin nila si Jemmy, babayaran ko sila ng kanilang dugo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Si Jess ay naging alipures at si Jemmy ay hinahabol ng 6 na pamilya. Ang kanyang buhay ay palaging nasa panganib. At bukas, mapipilitan siyang pakasalan ang babaeng hindi na niya mahal. Sabi ni Dragon, Master, naglagay ako ng listening device sa kwarto mo. Nabalitaan ko na ang kasal niyo ni Hailey bukas. Master, kung gusto mong umalis, ilalabas kita agad dito. Nakahanda na ang Zephyr 3. Hindi tayo mahahanap ng 6 na pamilya. Umiling si Jordan. Hindi, wala akong balak sumama sa'yo. Naguguluhan si Dragon. Pwede ko bang itanong kung bakit? Sa napakatagal na panahon na nasa ilalim ng Jordan, alam na alam ni Dragon na kinasusuklaman ni Jordan si Hailey. Alam din niyang walang sinuman sa mundong ito ang maaaring pilitin si Jordan na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Sa makatuwid, hindi naintindihan ni Dragon kung bakit hindi umaalis si Jordan. Siyempre, hindi alam ni Dragon ang kasalukuyang kalagayan ng isip at plano ni Jordan. Paano kung nakatakas sila? Paano kung may invisible plane sila at hindi ma-detect ng 6 na pamilya? Mabubuhay siya sa kadiliman sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Hindi siya maglalakas loob na ipakita ang kanyang mukha at kailangan niyang maglakad-lakad na parang ligaw na aso. Nais ni Jordan na manirahan sa bukas. Nais niyang tahimik na mamulaklak sa ilalim ng ilong ng 6 na pamilya at pagkatapos ay ibagsak ang kanilang pang-aapi. It's destined that Hailey and I will held wedding on the beach. Kahit na umalis ako kasama mo ngayon, kailangan kong bumalik dito maya-maya para pakasalan si Hailey. Actually, minsan na siyang tinanggihan ni Jordan. At ano ang mga kahihinatnan? Pumayag na sina Rowan at Jesse, ngunit biglang dumating ang 6 na pamilya at pinilit siyang muli sa direksyong iyon. Paggunita sa mga salita ni Nolan, hindi mo mababago kung ano ang bahagi na ng hinaharap, natitiyak ni Jordan na mangyayari ang kasal nila ni Hailey. Walang silbi ang patuloy na pag-iwas dito. Siyempre, hindi maintindihan ni Dragon ang desisyon ni Jordan. Bili ni Jordan. Dragon, umalis ka na sa lugar na ito. Nagmamadaling sinabi ni Dragon, hindi, kung ayaw mong umalis, mananatili ako rito at palihim kang poprotektahan. Umiling si Jordan. Hindi na kailangan, hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Kung gusto akong patayin ng 6 na pamilya, ginawa na nila iyon nang wala akong malay. Pumunta ka at ipunin mo ang mga puwersa mo ng palihim. Pagkatapos ay mag-isip ng paraan para makontak si Jemmy. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. At pagkatapos na mahanap siya, sabihin sa kanya na huwag na ulit kumilos ng walang ingat. Huwag kang makikipag-away sa 6 na pamilya para pansamantalang hintayin ako ng mga paa ko. Ang mga salitang iyon ay nagpahanga kay Dragon kay Jordan. Kahit na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, si Jordan ay tiwala pa rin. Bukod dito, hindi niya kailangan ng anumang tulong. Kaya niyang talunin ang 6 na pamilya ng mag-isa. Tuwang-tuwa si Dragon. Ang kanyang amo ay isang walang katulad na bayani. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon ay isa ring bayani sa puso, at siya ay lubos na natutuwa na siya ay may isang master na ang tapang at pakikipaglaban ay higit pa sa kanya. Kung ang kanyang amo ay si Jesse, na naging alipures, kailangan pa ring sundin ng Dragon ang kanyang mga utos. Ngunit hindi kailanman maaaring igalang ng Dragon si Jesse. Guro, mag-ingat, aalis na ako. Niyakap ni Jordan si Dragon bago siya pinanood na umalis. Nakasandal sa recliner, si Jordan ay nag-isip habang nakatingin sa dagat at nakikinig sa alon. Umupo siya doon ng maraming oras. Makalipas ang mahabang panahon, lumapit si Hailey at masayang hinawakan ang braso ni Jordan. Hubby, in-order lang kita ng suite para sa kasal natin bukas.
Halika at tingnan mo kung kasya. Nakatingin pa rin si Jordan sa dagat. Hindi na kailangan. Siguradong magkakasya ito. Ngumiti si Hailey na parang bulaklak. Hehe, ang tiwala mo sa akin. Tama, paanong hindi ko malalaman ang laki mo? Ang tagal na natin, di ba? Hindi nakaimik si Jordan. Hindi niya sinabi iyon para ipahayag ang tiwala niya kay Hailey. Ito ay dahil nasaksihan na niya ang magiging eksena sa kasal at sa loob nito, nakasuot siya ng suit na fit na fit. Ipinagpatuloy ni Hailey, ngayon ko lang tinawagan ang pamilya ko at nagmamadali sila. Mas magiging masigla sa mga Camden bukas. Sagot naman ni Jordan. Sigurado akong hindi mo lang tinawagan ang Camden family mo. Tiyak na tinawagan mo rin ang matalik mong kaibigan, si Rachel, di ba? Sasama ba siya sa dating asawang si Corey? Laking gulat ni Hailey kaya napaawang ang bibig niya. Tinapik niya ang balikat ni Jordan. Oh my God, hubby, you're too amazing. You managed to guess this. Tama. Inimbitahan ko rin si Rachel. Tutal nasaksihan niya ang unang kasal namin. At saka, hindi na si Corey ang dating asawa ni Rachel. Nagpakasal na sila ulit. Everything is perfect. Nagkabalikan na kami. Nagkabalikan na rin sila ng asawa niya. Destined lovers will always end up together. Hubby, bigla akong nakaisip ng tula. Sobrang compatible sa aming apat. Na-curious si Jordan. Aling tula? Naguguluhan si Jordan. Kailan nagsimulang magbasa ng tula si Hailey na marunong lang mag-makeup at magdamit? Isinalaysay ni Hailey, tulad ng langit na hindi tumatanda, ang ating pag-ibig ay walang hanggan. Ang ating mga puso ay magkakaugnay tulad ng isang lambat na sutla na may 1,000 buhol dito. Hubby, anong meron? Para akong nasusuka. Naku, kakagising mo lang kaya huwag ka nang kumain ng marami. Hindi nakaimik si Jordan. Napakawalang hiya ni Hailey na bigkasin ang gayong tula ng pag-ibig. Kaninong puso ang nakipag-ugnay sa kanya? Sino ang may walang hanggang pag-ibig para sa kanya? Sina Hailey at Rachel ay dalawang masamang babae na nanloko sa kanilang mga asawa. Ang isa ay nadaya ng 3 beses at ang isa ay malamang nanandaya ng 30 beses. Sa huli, nagtagumpay silang dalawa sa kanilang pagsasama. Iyon ba talaga ang matatawag mong pag-ibig na walang hanggan? Kung mayroon man, naniniwala si Jordan na ang langit ay bulat. Ayaw ituloy ni Jordan ang pakikipag-usap kay Hailey. Natatakot siya na masusuka talaga siya. 3:00 na ng madaling araw. Gayunpaman, si Jordan, na kalahating buwan ng walang malay, ay hindi inaantok. Pakiramdam niya ay gising na gising pa siya. Umidlip si Hailey pero nagising siya nang tumunog ang phone niya. Kinusot niya ang kanyang mga mata at naglakad papunta kay Jordan. Sabi niya, hubby, kakasakay lang ng parents ko sakay ng chartered plane. Kararating lang nila sa isla. Pupuntahan ba natin sila at sabay-sabay tayong salubungin? Si Jordan ay patuloy na tumingin sa kanyang telepono at hindi sumasagot. Masakit ng pakasalan si Hailey, at ngayon gusto niyang pumunta si Jordan at tanggapin ang kanyang pamilya. Nanaginip siguro siya. Ang kakulangan ng tugon ay hindi lumilitaw sa face Hailey. Nagsuot siya ng jacket at lumabas. Maya-maya, may mga tawanan at daldalan at isang malaking grupo ng mga tao ang pumasok sa silid. Ito ay ang mga magulang ni Hailey, sina Benedict at Sylvie, pati na rin ang kanyang mga pinsan na sina Drew at Elle. Naroon din ang matalik na kaibigan ni Hailey, si Rachel, at ang kanyang asawang si Corey. Naglalakad si Sylvie sa harapan. Todo ngiti siya at nakasuot ng branded na damit. Higit sa lahat, mukhang mas bata siya ng 10 taon kaysa dati. Dati, dinala ni Jordan si Sylvie sa ospital ng Pamilya Park sa South Korea. Ang Stiles ay uminom ng gamot na pampalakas ng kabataan ng Pamilya Park at naging mas bata. Bagamat mukhang mas bata si Sylvie, naramdaman pa rin ni Jordan na matandang babae siya sa kanyang ugali na nasa 40 na. Nakangiting naglakad si Sylvie at hinawakan ang kamay ni Jordan. Anyway, good son-in-law, I knew it. I know that you and Hailey will definitely remarry. Haha, ni wonderful son-in-law, thank you so much. Dinala mo ako sa South Korea dati. Ngayong mas bata ako ng 10 taon, inggit na inggit sa akin ang mga kaibigan ko. Mahal na mahal kita hanggang kamatayan. Sa katunayan, gaano man katanda ang isang babae, ang hitsura ang pinakamahalaga sa kanya.
Dahil tinulungan ni Jordan si Sylvie na maging mas bata ng 10 taon, hindi kalabisan na sabihin binigyan niya ito ng bagong kabuhayan. Siya ay ganap na sa panig ni Jordan at hindi na nasisiyahan sa kanya. Sa loob ng 3 taon na kasal niya kay Hailey, masunurin na pinagsilbihan ni Jordan ang kanyang biyenan, ngunit hindi pa rin siya nito gusto. Kung alam niya na sobrang pinahahalagahan niya ang hitsura, nagpakuha siya ng gamot sa pagpapaganda sa pamilya para sa kanya. Hindi na niya kailangang magdusa ng husto sa 3 taon na yon. Sa likod ni Sylvie, si Elle, na nagpalit na ng pangalan kay Jenny, ay lumapit at binati si Jordan. Jordan, matagal nang hindi nagkikita. Napatingin si Jordan kay Elle at tumango. Matagal nang hindi nagkita. Nagkaroon sila ng sikreto sa pagitan nila. Sa huling pagkikita nila, magkasama silang natulog sa isang malaking mansyon sa South Korea. Kinuha ni Jordan ang kanyang pagkabirhen. Si Jordan ay palaging tinutukso ng hipag na ito. Ang kanyang figura at mukha ay lubhang kaakit-akit. Gayunpaman, ang kanyang damit ngayon ay nakakagulat na konserbatibo. Wala siyang suot na damit na nagpapatingkad sa kanyang anyo, gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Ang kanyang kasalukuyang kasuotan ay nagsiwalat lamang ng kanyang figura ng mga 60 tandang bawas 70%. Sa totoo lang, mas maganda pa ito. Dati, very revealing ang mga outfit niya na medyo bulgar. Matapos maging celebrity si Elle, halatang bumuti ang kanyang panlasa. Ang kanyang kamakailang mga larawan sa social media ay mga artistikong kuha na hindi hayagang sexual ngunit banayad na mapang-akit. Sinabi niya na natutunan niya ang bagong estilo mula sa ilang mga sikat sa internet. Elle said coquettishly, "Jordan, now that you and Hailey married, I can call you brother-in-law again. That's great. Sana mapanatili pa rin natin ang dati nating relasyon." Medyo malabo ang sinabi ni Elle. Kung tutuusin, walang masama kung tawagin niya itong bayaw. Gayunpaman, ang kanyang mga salita na panatilihin ang aming nakaraang relasyon ay medyo nakakaintriga. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Anong klaseng relasyon? Kung ang tinutukoy niya ay ang 3 taon na ikinasal siya kay Hailey, wala namang masama. Ngunit paano kung ang tinutukoy niya ay ang panahong iyon sa South Korea? Kung ibang lalaki man, matutukso sila sa mga salita niya. Pakiramdam nila ay nakakuha sila ng magandang 2-for-1 deal mula sa kasal na ito. Okay. Walang masyadong sinabi si Jordan. Jordan, congratulations. Sana maging masaya ang pagsasama mo. Regalo ito sa'yo. Sana magustuhan mo. Lumapit din si Drew at binati siya ng nakangiti. Simula nang malaman ni Drew ang tunay na katayuan ni Jordan, naging matalino na siya para hindi na siya magalit. Pagkatapos nito, lumapit si Rachel at ang kanyang asawa at nagbigay ng kanilang pagbati. Congratulations, Mr. Jordan. Karangalan naming dumalo sa iyong kasal. Parehong malamig si Jordan sa mag-asawa. Wala siyang masabi sa kanila, lalo na ang asawa ni Rachel na si Corey. Napilitan si Jordan na pakasalan muli si Hailey. Isang kapalaran na ilang beses sinubukang iwasan ni Jordan. Pero si Corey? Anong dahilan niya para patawarin si Rachel? Sa sandaling ito, sinabi ng ama ni Hailey na si Benedict, bakit lahat kayo ay nagsisikap na kumita ng pabor sa kanya? Hindi mo ba masasabi na ayaw niyang makipag-usap sa sinuman sa inyo? Ngunit sinusubukan mo pa ring sumipsip sa kanya. Wala ka bang kahihiyan? Jordan, ano ang kamangha-mangha sa'yo? Bakit ka proud? Malapit na kitang pakasalan. Ikaw brat, hindi mo pa binati ang biyanan mo. Hindi ka man lang lumabas para salubungin kami. Kung talagang kaya mo, tatalikuran mo na ba at pinakasalan ang ating Hailey? Tapos na ang pamilya Steele, pero naglakas loob ka pa ring magpahangin sa harap namin. Murang tanga. Pulang-pula ang mukha ni Benedict at amoy alak. Halata namang lasing siya. Nagmamadaling sinabi ni Hailey, Tay, huwag kang maglalabas ng kalokohan. Hindi pa tapos ang pamilya Steeles. Marami pa silang pera. Sumagot si Benedict, ano pa ang silbi ng pagkakaroon lang ng pera? Power is the real deal. Wala kang karapatang magsalita. Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi yun sayo. Maaga o huli. Sa takot na magalit si Jordan, pumunta si Hailey sa tabi niya at sinusuyo siya. Hubby, sobrang nainom ng tatay ko. Huwag kang magagalit. Inis na inis talaga si Jordan. Totoo na ang mga Steele ay nasa matinding paghihirap ngayon, ngunit ang mga Camden ay walang karapatang kutyain sila. Third-rate family lang sila mula sa Orlando.
Lumapit si Jordan kay Benedict. Sinasabi mo na mayabang ako at hindi ka pinapansin. Nung una kong pinakasalan si Hailey, may pakialam ka ba o nirerespeto mo ako? Isa pa, lalaki ka, pero anong kakayahan mo? Natalo ka sa kuya mo. Nabigo kang ipaglaban ng mana, kaya iniatang mo ang responsibilidad na iligtas ang pamilya mo sa anak mo. Kung hindi mo pinilit na manghiram ng pera sa pamilya ni Tyler at kapatid mo, hiniram niya ang pamilya ni Tyler. Hindi mo sana ako niloko. Bawat salita ni Jordan ay totoo. Hindi naman niya siya sinisiraan. Noong unang nakilala ni Jordan si Hailey, inosente at maganda pa rin siya. Siya ay napakamahiyain at mahinhin. Gayunpaman, patuloy siyang pinipilit ng kanyang mga magulang na makipag-away sa pamilya ng kanyang tiyuhin. Ito ay unti-unting binaluktot ang mga halaga ni Hailey. Naniniwala siya na makakamit lamang niya ang kaligayahan sa pera. Paano kung hindi idinawit ni Benedict si Hailey sa alitan ng kanyang pamilya? Siguro, hindi magiging ganito si Hailey ngayon. Kasalanan ng ama kapag nagkamali ang isang babae. Si Benedict ay lasing at nakaramdam ng sobrang kahihiyan sa pampublikong pagsaway ni Jordan. Sigaw niya, "You-start, ako ang biyenan mo. How dare you lecture me? You brat, tapos na ang sarili mong pamilya. Sasampalin ko yang walang kwentang mukha mo ngayon." Sa pamamagitan nito, sinubukan ni Benedict na salakayin si Jordan. "Drew, tigilan mo ang tito mo." Naging balisa si Sylvie. Mabilis na hinawakan ni Drew si Benedict para pigilan ang pag-atake dahil alam niya ang lakas ni Jordan. Si Benedict ay lasing at 20 taong mas matanda kay Jordan. Ngunit kahit na sa kanyang kalakasan, hindi pa rin siya magiging kapareha ni Jordan. "Tito, baliw ka ba? Umaasa ang pamilya natin kay Jordan. Kapag sinaktan mo siya, mapapahamak ang mga Camden." Sinubukan ni Drew ang lahat para pigilan si Benedict. Sigaw ni Benedict habang nagpupumiglas. "Count on him and my ass. Tignan mo kung gaano siya ka-ungrat. So what if Hailey cheated on you? How can you blame her? Hindi ka niya niloko kung hindi ka nagpanggap na mahirap. You deserved it. Kung patuloy kang magpapanggap, sisiguraduhin kong niloloko ka ulit ni Hailey." Mabilis na tinakpan ni Drew ng kamay ang bibig ni Benedict para pigilan ito sa pagpapatuloy. Lalong nagpumiglas si Benedict. Nahulog ang lighter niya sa lupa at sinipa sa gilid. Tumama ang lighter sa binti ng isang mataas na dumi. Ang bangkito ay gawa sa kahoy, kaya dapat itong napakatibay. Gayunpaman, umindayog ito na tila ba malaglag ito matapos mahagip ng maliit na lighter. Galit na galit si Jordan sa sinabi ni Benedict at naikuyom ang kanyang mga kamao, handang suntukin ang kanyang biyenan. Ngunit pagkatapos niyang makita ang stool, nagbago agad ang isip niya. Gagawin niyang lokohin ulit ang anak niya kay Jordan. Galit na galit si Jordan. Ang mga salita ni Benedict ay hindi mapapatawad. Bilang isang ama, hindi lamang niya nabigo na turuan ang kanyang anak na babae ng mas mabuting moral, hinihikayat niya itong gumawa ng higit pang mga pagkakamali. Nililigawan niya si kamatayan. Si Jordan ay isang Diyos. Siya ay isang makapangyarihang kapangyarihan na hindi nagparaya sa kawalang galang. Matapos malaman ni Jordan na siya ay isang Diyos-Diyosan, nanumpa siya sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya hahayaang mang-api sa kanya ang sinuman. Walang sinuman ang may karapatan dahil siya ay isang Diyos. "Hubby, mangyaring huwag gawin ito. Siya ang aking ama pagkatapos ng lahat." Mukhang nahulaan ni Hailey na baka kumilos si Jordan at dali-daling lumapit para pigilan siya. "Tama, Mr. Jordan. Masyadong nainom ang tatay ni Hailey. You're a magnanimous person. No need to bother about him, right?" Lumapit din sina Rachel at Corey para mamagitan. Ikakasal na sina Jordan at Hailey. Ayaw din niyang bugbugin ang biyenan sa mga oras na ito. At saka, alam na niya kung paano maghiganti kay Benedict. "Sige, tumabi kayong lahat. Hindi ako papatamaan ng kahit sino." Lumakad si Jordan sa gilid ni Benedict habang nandoon ang stool. Hinarap ni Jordan si Benedict at sinabing, "Umalis ka. Huwag mong harangan ang daraanan ko. Gusto kong maupo sa stool doon." Nang makita ni Benedict na hindi naglakas loob si Jordan na hampasin siya, mas natitiyak niyang tumanggi ang pamilya Steele. "Yele, hindi mo ba nakikita na gusto kong umupo sa stool na yan? Umalis ka na. Yan ang upuan ko." Buti sana kung hindi sinabi ni Jordan na gusto niyang maupo sa stool na yon. The moment he did, gusto agad ni Benedict na maupo muna dito.
Inasahan na ito ni Jordan kay Benedict. Kaya naman, tahimik na naghintay si Jordan upang tamasahin ang nalalapit na palabas. Naglakad si Benedict sa high stool at walang pag-aalinlangan na umupo. Humigit kumulang 75 kilo ang bigat ng matandang lalaki. Pagkaupo niya ay agad na nabali ang kahoy na stool sa bigat at agad na bumagsak si Benedict sa lupa. Napasigaw si Benedict sa sakit. Hindi maliit na bagay para kay Benedict ang pagbagsak sa kanyang puwitan ng ganito. Naalala ni Jordan na minsang nahulog si Benedict sa isang lumang dumi sa bahay ng lola ni Hailey at nagtamo ng pinsala na tumagal ng mahabang panahon. Noon, kailangang ipadala sa ospital si Benedict. Yare! Dumura si Benedict mula sa pagkahulog. Tila nasugatan siya ng husto. Ako ay talagang walang awa at palihim. Tahimik na pinuri ni Jordan ang sarili. Buti na lang at dumating si Benedict at gumawa ng eksena, dahilan para tumama ang lighter niya sa stool. Kung hindi malalaman ni Jordan na ang dumi ay may sira sa unang lugar at maaaring naupo dito. Sino pa ba ang dapat niyang sisihin sa pananakit sa sarili? Sinong gustong saktan ako? Nakapatay ako ng doktor ngayon lang. Maaaring ang kanyang pamilya o mga kaibigan. Sigurado si Jordan na ang maling dumi na ito ay isang bitag na para sa kanya. At ibinigay niya ito kay Benedict dahil sa pangakit sa kanya. Sakit-sakit. Joe. Jordan, ikaw. Itinuro ni Benedict si Jordan na may pag-aakusa. Ngumisi si Jordan at sinabi kay Hailey, bilisan mong ipadala ang iyong ama sa medical room. Gayunpaman, mas mabuting panoorin mo siya ng sarili mong mga mata. Kung hindi, baka may gawin ang doktor sa iyong ama. Huwag mo siyang hayaang magkasakit pa bago gumaling ang kanyang kasalukuyang pinsala. Nataranta si Hailey. Hubby, what do you mean that? Sinasabi mo bang walang kwenta ang mga doktor dito? Sinabi ni Jordan, ano pa? Sa tingin mo ba ay may oras ako para maghanda ng sirang dumi ng maaga at hintayin ang iyong ama na maupo dito? Naalala ni Hailey na kamakailan ay pinatay ni Jordan ang isang doktor dito at agad na naliwanagan. Naiintindihan ko. Dad, walang kinalaman si Jordan dito. Ang doktor ang gustong saktan kami. Kinuha mo ang bala para sa amin. Pasensya na, Dad. Kumuha ako ng bala para sa kanya. Gustong umiyak ni Benedict. Alam kong hindi ako dapat sumama. Arf! Sinabi ni Jordan, sige, tumigil ka sa pagsigaw. Gusto kong makita kung sino ang nangahas na maglagay ng bitag para sa akin. Tara na. Dadalhin kita sa medical room. With that, dinala ni Jordan si Benedict at ang iba pa sa medical room. Espesyal na itinayo ng Stiles ang medical room na ito para sa Jordan. Gayunpaman, bagamat ang mga doktor na ito ay orihinal na nasa ilalim ng Stiles, sila ay lumipat na ng panig noon pa man. Sila ngayon ay tapat sa 6 na pamilya. Pagdating nila sa medical room, may 5 o 6 na tao sa loob na binubuo ng mga lalaki at babae. Pinangunahan ni Jordan ang grupo, naglalakad ng matangkad at patayo. Siya ay ganap na maayos. Sa kabilang banda, si Benedict ay kailangang suportahan ng isang tao. Siya ay tila malubhang na sugatan. Napapikit ang isang lalaking may salamin sa mata dahil sa pagtataka nang makita sila. Pumasok si Jordan sa medical room at nagtanong, sino ang naglagay ng stool sa kwarto ko? Tahimik ang medical room. Walang nangahas gumawa ng ingay. Nagkunwaring walang narinig o alam ang lahat. Palihim na nagpadala ng mensahe sa group chat ang lalaking naka-bespectacle, guys, don't panic. Hanggat walang nagsasalita sa atin, hindi niya mahulaan kung sino ang gumawa nito. Huwag mo na lang siyang pansinin. Hindi na siya ang amo natin. Sure enough, kahit mahigit 0 seconds na ang paghihintay, walang sumagot kay Jordan. Nagkunwari silang abala sa trabaho. Sinusuportahan ni Sylvie si Benedict. Hindi niya napigilang magsalita. Bakit ba ganito ang mga doktor na ito? Talagang hindi nila tayo pinapansin. Ayos lang kung hindi nila papansinin si Benedict, pero si Jordan ang amo nila, di ba? Siya ang nagbabayad ng sweldo nila, di ba? Hindi man lang sila nag-abalang batiin siya. Malamig na sabi ni Jordan, mukhang pamilyar na pamilyar ang ilan sa inyo. Dapat ay nakilala na kita noon pa. Dapat ay matagal na kayong nasa ilalim ng pamilya Steele. Mabait sa inyo ang mga Steele noong nakaraan, ngunit hindi ko nababanggitin pa yon. Wala nang saysay dahil ang mga tao ay nagmamalasakit lamang sa kasalukuyan.
Ngayong bumagsak na ang mga stile, minamaliit mo kami at pipiliin mong sundin ang 6 na pamilya. Gayunpaman, wala akong pagpipilian. Ngunit ngayong naglagay ka ng kasuklam-suklam na bitag para sa akin at nagalit sa akin, huwag mong isipin na magiging maayos ang lahat dahil lamang sa tahimik ka. Kahit hindi ka magsalita, malalaman ko kung sino ang gumawa nito. Nanatiling tahimik ang silid medikal, ngunit ang mga ekspresyon ng mga doktor ay puno ng pang-aalipusta. Wala sa kanila ang naniwala sa sinabi ni Jordan. Kung wala sa kanila ang umamin, walang paraan na mahulaan ni Jordan kung sino ang gumawa nito. Ngunit ang hindi nila alam ay si Jordan ang Diyos. Naging madali para sa kanya na harapin ang maliit na bagay na ito. Sinuri muna ni Jordan ang mga microexpression ng mga doktor upang i-filter ang malamang na pinaghihinalaan. Ito ay ang lalaking may salamin sa mata. Pagkatapos noon, nakatuon si Jordan sa pagkuha ng isang pangitain. Boom! Isang imahe ang sumagi sa isip ni Jordan. Iyon ang imahe ni Jordan na tumatama sa lalaking may salamin na humihingi ng awa. I'm sorry, nagkamali ako. I won't dare to do this again. Iyon ikaw pala. Matapos makumpirma ni Jordan na ang lalaking nakabe-spectacle ang may kasalanan, hindi na siya nag-abalang magtanong pa. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at umakyat na lang para sampalin siya. Bang! Binasag ni Jordan ng suntok ang salamin ng lalaki. Gulat na gulat ang nakabe-spectacle na doktor. Paano nalaman ni Jordan na siya yun? Nagulat din ang ibang mga doktor. Masyadong tumpak ang hula ni Jordan. Matapos tamaan ang bespectacle na doktor ay dali-dali itong sumigaw, Jordan, mali ang natamaan mong tao. What makes you think that I did it? You didn't even interrogate me. Saka, anong karapatan mong hampasin ako? Wala na ako sa ilalim ng stiles. I'm under the 6 families. You dare to hit me, hindi ka ba natatakot na haharapin ng 6 na pamilya? Ang nakabespectacle na doktor na ito ay kapareho ng pinatay ni Jordan. Lumipat na siya ng panig sa 6 na pamilya. Ang lolo ni Jordan ay namatay lamang sa loob ng 2 linggo, ngunit ang mga matagal ng subordinate ng pamilyang Steele ay lahat ay lumipat ng panig. O marahil, ang mga tumangging yumuko sa 6 na pamilya ay nai-blacklist na tulad ni Jamie o pinatay pa. Galit na galit si Jordan. Matatakot ba ako sa 6 na pamilya? Ayos lang sana kung hindi binanggit ng doktor ang 6 na pamilya, pero ang pagbanggit niya sa kanila ay lalong ikinagalit ni Jordan. Mas lalo pa niyang sinuntok ang lalaki. Bang! Bang! 2 suntok pa ang ibinato ni Jordan dahilan para mas lalong sumakit ang doktor. Dumura siya. Lumuhod sa lupa ang nakabespectacle na doktor at tumingin kay Jordan, hindi pa rin kumbinsido. Bakit sa tingin mo ako ang may kasalanan? Natural na hindi na kailangang sabihin ni Jordan sa doktor na mayroon siyang kakayahang tumingin sa hinaharap. Mabangis na sabi ni Jordan, hindi ko na kailangan i-confirm kung ikaw ang may kasalanan o hindi. Kailangan ko lang bugbugin kayong lahat isa-isa. Dapat isa sa inyo ang may kasalanan. Nang marinig ang sinabi ni Jordan, hindi na makaupo ang ibang mga doktor sa silid. Isang babaeng doktor ang nagmamadaling tumayo at sinabing, Mr. Jordan, tama ka. Ginawa niya ito. Wala kaming kinalaman doon. Tumayo din ang isa pang lalaking doktor. Siya lang ang gustong saktan ka. Ang pinatay mong doktor kanina ay matalik niyang kaibigan at gusto niyang ipaghiganti siya. Gusto niyang mahulog ka sa dumi at masugatan ang iyong sarili, at pagkatapos ay masaktan ka kapag pumunta ka rito para magpagamot. Boss, tama ang hula mo. Hindi na kailangang patulan ang iba sa atin. Ang mga doktor na ito ay malinaw na natatakot kay Jordan. Maaaring isipin ng ilang tao na si Jordan ay nasa koma sa loob ng kalahating buwan at dapat ay napakahina na ngayon. Walang dapat ikatakot. Gayunpaman, ginagamot ng mga doktor na ito si Jordan araw-araw sa loob ng 2 linggong iyon. Itinurok nila ang lahat ng uri ng mamahaling gamot at pampalakas na pampalakas sa kanyang katawan. Siya ay mas malakas kaysa sa kung siya ay kumakain ng normal na pagkain araw-araw. Pinagtaksilan mo ako. Batid ng nakabespectacle na lalaking doktor na nalantad siya at nagmamadaling humingi ng awa. I'm sorry, nagkamali ako. I won't dare to do this again. Malamig na umiti si Jordan. Hindi ba niya nasaksihan ang eksenang ito kanina? Gayunpaman, hindi siya binitawan ni Jordan. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng doktor at napilayan ito. Arf!
Arg! Napasigaw sa sakit ang nakabespectacle na doktor habang dinudurog ni Jordan ang magkabilang kamay niya. Sa loob ng ilang segundo, lumpo na siya. Ang lahat ay sobrang takot na magsalita, kasama na ang mga Camden. Matagal na nilang kilala si Jordan. Sa pagtataka nilang mga titig, halatang hindi naman ganito si Jordan dati. Si Jordan ay naging mas malupit. Tumingin si Jordan sa mga doktor at malamig na sinabi, makinig kang mabuti. Tingnan mong mabuti. Kung i-provoke mo ako o susubukan mong saktan ako sa anumang paraan, mamamatay ka o mapilayan. Kung gusto mong maging katulad ng dalawang lalaking iyon, maaari mong subukan. Sa lahat ng mga taon na ito, maayos ang pakikitungo ng mga Steele sa iyo. Ngayong may problema ang pamilya ko, mauunawaan ko kung nahihirapan ka at wala kang pagpipilian kundi magpasakop sa 6 na pamilya. Ngunit kung ikaw ay kusang loob na sumuko sa 6 na pamilya, dahil lagi mong iniisip na ang mga Steele ay hindi karapat-dapat na maging mga amo mo, kung gayon hindi kita bibitawan. Isa pa, sa maniwala ka man o hindi, ang 6 na pamilya ay isang grupo lamang ng mababang uri ng basura. Maya-maya, tatapakan ko sila sa ilalim ng aking mga paa. Babawiin ko ang lahat ng dating pagmamay-ari ng Steeles. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Jordan. Ang kanyang dominanteng aura ay higit na kahanga-hanga kaysa kay Jesse, ang kasalukuyang pinuno ng Steeles. Hubby, tama ka. Naniniwala din ako na magtatagumpay ka. Napatingin si Hailey kay Jordan na may paghanga. Pinahid din ni Drew si Jordan. Ang galing ni Kuya. Makalipas ang ilang oras, halos tanghali na. Sa ngayon, nagpalit na sina Jordan at Hailey sa kanilang wedding attire. Sa sandaling ito, 3 invisible na eroplano ang biglang lumitaw sa Gatafushi Island. 3 tao ang lumabas sa 3 eroplano. Sila ay sina Park Chan-young, Miyamoto Masaki at Jeng Weilun. Pagkatapos magbasyan ni Park Chan-young at ng dalawa pa, magkatabi silang naglakad. Masayang tumawa si Park Chan-young. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na nandito siya para dumalo sa kasal ng kanyang butihing kapatid kaya naman tuwang-tuwa siya. Sa katunayan, espesyal siyang pumunta sa kasal ni Jordan para ipahiya siya. Napangiti si Park Chan-young. Hindi ko maiwasang matuwa sa pag-iisip na masaksihan ang kahihiyan ng brat na yon na si Jordan mamaya. Haha! Sinabi ni Miyamoto Masaki, ang brat na ito ay walang malay sa loob ng kalahating buwan. Akala ko mamamatay na siya. Buti na lang at hindi siya namatay. Kung hindi, napakadali sa kanya. Iniisip ko pa rin na labanan siya muli para ipaghiganti ang dati kong kahihiyan. Si Jeng Weilun sa kabilang banda ay mas malayo. Umiti lang siya at hindi umimik. Ang katayuan ng pamilyang Jeng ay mas mataas kaysa sa mga pamilyang Park at Miyamoto, kaya nagkusa si Park Chan-young na kausapin si Jeng Weilun. Mr. Jeng, hindi namin inaasahan na personal kang dadating at masaksihan ang kahihiyan ni Jordan. Mukhang malaki ang sama ng loob mo kay Jordan. Ngumuso si Jeng Weilun. Bagaman hindi ako sinaktan ni Jordan, hindi ko kayang panindigan kung paano siya laging ipinagtatanggol at sinasalita ng aking ina para sa kanya. Anong karapatan ng batang ito na tanggapin ang pagmamahal ng aking ina? Tumango si Park Chan-young. Sa tingin ko ay kakaiba din madalas na ipinagtatanggol ni Madam Jeng si Jordan at pinupuri siya. Hindi kaya nagustuhan niya si Jordan? Sa opinyon ni Park Chan-young, medyo gwapo si Jordan. Normal lang sa kanya na makapture ang pagkagusto ng isang medyo may edad na babae. Gayunpaman, nasaktan si Jeng Weilun sa kanyang komento. Hinawakan niya ng 2 kamay ang shirt ni Park Chan-young at galit na sumigaw, "E-start, anong kalokohan ang binubulalas mo? Gusto ba ng nanay ko ang isang basurang tulad ni Jordan? Sinisiraan mo ba ako?" Mabilis silang hinila ni Miyamoto Masaki at sinubukang mamagitan. Mr. Jeng, huwag kang magalit. Sa tingin ko hindi iyon ang ibig sabihin ni Mr. Park. Nang maramdaman ang lumalalang sitwasyon, nagmamadaling nagpaliwanag si Park Chan-young. Talagang hindi ko sinasadya yon. Kasalanan ko ito. Paano makukuha ng isang hamak na tulad ni Jordan ang mata ng iyong ina? Pasensya na, hindi ko nababanggitin pa. Ile! Mas mabuting huwag ka. Ngumuso si Jeng Weilun. Ngunit talagang galit na galit si Park Chan-young sa loob, damn that Jeng Weilun. Mas bata siya sa akin, pero naglakas loob siyang sigawan ako dahil lang mas makapangyarihan ang pamilya niya. Kahit sinong hindi bulag ay makikita na nagustuhan ng nanay mo si Jordan. Baka natulog na siya. Idiot ka.
Baka maging stepfather mo pa si Jordan. Nainis si Park Chan-young kay Jeng Weilun, ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ang sama ng loob dahil pangalawa lamang ang pamilya Jeng sa mga Rong. Nagkasama na silang tatlo pero hindi sila magka-level. Gayunpaman, narito silang lahat para pagtawanan si Jordan. Habang naglalakad silang tatlo, bigla nilang napagtanto na tila lumakas ang hangin at lalong naging magulo ang tunog ng alon. Nang makita ito, binago ni Miyamoto Masaki ang paksa para mabawasan ang awkwardness. Siya nga pala, kumonsulta ba kayo sa meteorology team ng pamilya mo? Bago ako dumating, binalaan ako ng isang elder sa aking pamilya na kakaiba ang panahon dito at pinayuhan pa niya akong kanselahin ang aking biyahe. Tumango rin si Park Chan-young. Binalaan din ako ng tatay ko na magiging napakalakas ng hangin dito. May posibilidad pa na may lindol sa malapit. Gayunpaman, si Jeng Weilun ay ngumiti ng nakakahiya. Ang aking meteorologist ay hindi nagbigay ng anumang babala, kaya hindi na kailangang kabahan kayo. Huwag mag-alala, kung anuman ang mangyari, makakatanggap ako kaagad ng balita. Malinaw na nadama ni Jeng Weilun na ang mga meteorologist ng kanyang pamilya ay mas mahusay sa paghula ng lagay ng panahon kaysa sa mga pamilyang Park at Miyamoto. Sa katunayan, ganoon din ang naisip ng dalawa pa at hindi na nag-aalala. Nagkukwentuhan at nagtatawanan sila habang naglalakad. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatanggap si Jeng Weilun ng mensahe mula sa kanyang pamilya, Mr. Weilun, huwag munang lumapit sa Maldives. Nagulat si Jeng Weilun. Inanunsyo lang niya sa dalawa na maayos na ang lahat. At ngayon, naglabas na ng babala ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Jeng Weilun ang mensahe at hindi sinabi kina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Sa kanilang mga kakayahan, kahit na nakatagpo sila ng masamang panahon, hindi ito dapat makaapekto sa kanilang paglalakbay. Maya-maya ay nakarating na silang tatlo sa kwarto ni Hailey. Sa sandaling ito, nagme-makeup si Hailey habang nasa ibang kwarto si Jordan. Hehe, ang ganda ng bride. Habang nasa bulsa ang mga kamay, napatingin si Park Chan-young sa refleksyon ni Hailey sa salamin. Naka-white, low-cut wedding dress si Hailey. Ang kanyang mahusay na figura ay naging imposible upang sabihin na siya ay nanganak noon. Naglaway din si Miyamoto Masaki nang makita si Hailey. Nang makita ni Hailey ang tatlo ay mabilis itong tumayo at bahagyang yumuko. Alam niyang napakataas ng katayuan ng tatlong lalaking ito. Napangiti si Park Chan-young. Hailey, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo last time? Dati, inutusan ni Park Chan-young si Hailey na sabihin ang Tyler, I love you, kapag binibigkas ang kanyang wedding vows kay Jordan. Sinadya nitong galitin at pukawin si Jordan para ipahiya siya sa sarili niyang kasal. Napakagatlabi si Hailey at tumango. Naaalala ko. Napangiti si Park Chan-young. Very good. Nasaan ang wedding officiant? Tawagan mo siya para makapag-coordinate kayong dalawa para makahanap ng angkop na pagkakataon para sabihin ito. Maya-maya, pumasok ang wedding officiant at tinanong siya ni Park Chan-young tungkol sa mga pamamaraan ng kasal. Sinabi ng opisyal, habang nagpapalitan ng singsing ang mag-asawa, binibigkas nila ang kanilang mga panata sa kasal sa isa't isa. Gagabayan ko sila. Halimbawa, sasabihin ko sa nobya, na Hailey Camden, mangyaring ulitin pagkatapos ko, sa ang singsing na ito, ikinasal kita. Sa sakit at kalusugan, sa kahirapan o kayamanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay. Mamahalin at poprotektahan kita. Ako ang magiging tapat mong asawa. Pinutol ni Park Chan-young. Dito. Pagkatapos mong sabihin ako ang magiging tapat mong asawa, Hailey, dapat mong sabihin Tyler, mahal kita. Naririnig mo ba ako? Kinamumuhian ni Hailey si Park Chan-young hanggang mamatay. This was such a romantic wedding vow and she believed that Jordan would be very touched after hearing it. Baka patawarin pa siya noon. Ngunit pinipilit siya ni Park Chan-young na sabihin ang maling pangalan para ipahiya si Jordan. Ito ay tulad ng dalawang taong nagtatalik at ang isa sa kanila ay tumawag sa pangalan ng iba. Ito ay masyadong malupit. Si Miyamoto Masaki ay pumalakpak at nag-cheer. Haha, Mr. Park, napakaganda ng paglipat na ito. Hindi ako makapaghintay na makita si Jordan na pinapahiya ng kanyang bagong asawa. Ngumiti din si Jeng Weilun. This must be the most interesting wedding in the world. Gayunpaman, Park Chan-young, base sa pagkakaintindi ko kay Jordan, kung ipahiya siya ni Hailey ng ganito sa harap ng lahat, magagalit siya na sasampalin siya.
Hindi mo ba sasaktan ang magandang bride na ito? Haha. Nang marinig ito ni Hailey, dali-dali niyang sinabi, tama na Mr. Park. Please, huwag mo akong sabihin ganyan. Nakatulog ako kay Tyler at nakita ng mata ni Jordan. Galit na galit si Jordan na kinarga pa niya si Tyler. Kapag babanggitin ko ang pangalan ni Tyler, siguradong bugbugin niya ako hanggang mamatay. Napakalakas ni Jordan kaya isang sampal lang ang nababaliw ko sa kanya. Gayunpaman, walang pakialam si Park Chan-young sa mga pakiusap ni Hailey. Huwag kang mag-alala, aso na natin si Jordan. Kasama natin, papayag ba tayong kumagat ng tao ang aso natin? Kung maglakas loob siyang guluhin ang kasal na ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Sa sandaling ito, sinusukat ni Miyamoto Masaki si Hailey na may magandang figura at mukha. Hindi niya napigilang bumulong kay Park Chan-young, Mr. Park, nakakatukso talaga yung little WTC na to, Hailey. Lalo na kapag nakasuot siya ng wedding dress, ang ganda-ganda niya na walang makakapantay. May ilang oras pa bago ang kasal. Bakit hindi na natin paalisin ang makeup artist sa kwartong ito? Tayong tatlo muna ang makakatikim kay Hailey. Gayunpaman, tinanggihan ni Park Chan-young ang mungkahing ito sa mahinang boses. Mr. Miyamoto, bakit ka nagmamadali? Pagkatapos na ikasal si Hailey kay Jordan, magiging utusan din natin siya. Kailangan niya tayong igalang bilang kanyang amo. Pagkatapos ng kasal, maaari mo siyang paglaruan kahit anong gusto mo. Ganoon din ang iniisip ni Jeng Weilun. Hindi siya kasing liko ni Miyamoto Masaki na gustong gawin ang ganito kay Hailey isang oras lang bago ang kanyang kasal. Halika, hindi ba dapat pumunta tayo sa susunod na silid at tingnan din ang lalaking ikakasal? Sabi ni Jeng Weilun. Napangiti si Park Chan-young. Siyempre dapat. Haha. With that, nagyayabang silang tatlo sa katabi. Mayabang pangang sinipa ni Park Chan-young ang pinto. Jordan, nandito kami para dumalo sa kasal mo, deklara ni Park Chan-young. Sa sandaling makita ni Jordan sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki, naramdaman niya ang pagnanais na patayin sila. Kasalukuyang hinahabol ng dalawang bastos na ito ang mga subordinates ni Jamie at Jordan, pati na rin ang kanyang Zephyr 3. Sa sandaling makahanap si Jordan ng angkop na pagkakataon, tiyak na hindi niya hahayaang mabuhay ang alinman sa kanila. Bang! Inihagis ni Park Chan-young ang isang kahon. Ito ay regalo sa kasal mula kay Lota. Hiniling niya sa akin na ihatid ito sa iyo dahil hindi siya darating. Kalahating buwan kang walang malay at akala ko pupunta ka. Mamatay. Buti na lang at okay ka. Kung hindi, hindi mo makikitang kasal kami ni Lota. Haha! Kinuha ni Jordan ang regalo at nagtanong, anong sabi mo? Kayo ni Lota. Kasal? Nananaginip ka ba? Gusto ka ba ni Lota?